Hindi naman nakaligtas sa puna ng mga kongresista ang umano'y napakamahal na renta ng Office of the Vice President ng ilang safe houses noong 2022 na umabot sa 16 million pesos sa loob lang ng 11 araw. Isa yan sa mga natalakay sa pagdinig ng isang komite ng Kamara. Ang detalye sa report ni Melales Morales. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa mga issue ukol sa budget utilization ng Office of the Vice President, pangunahing binusisi ng mga kongresista ang detalye sa naging paggamit ng OVP sa 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lang ng 11 araw. Lumalabas kasi na 16 million pesos dito ginamit lang sa pagbabayad ng renta sa nasa 34 safe houses, bagay na sobrang mahal naman umano para sa mga kongresista. Si Committee Chair Joel Chua gulat na gulat dito. Bakit naman kasi mas mahal pa niya ang renta sa safe houses na ito kaysa sa ilang luxury resorts at units sa Boracay at Taguig City? Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? Wala pa kaming information on the anong klase pong safe house. Paliwanag ng Commission on Audit, may documentary evidence naman na isinumite sa kanila ang OVP. Pero dahil ito ay confidential funds, pawang mga acknowledgement receipt lang ito. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasihan ninyo. Yes, Mr. And yung Chair. documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Para mabusisi pa ang issue, ibinatawag ng komite ang iba't ibang opisyal ng OVP pero hindi na naman sila sumipot. Dahil dyan, ipinasabpina na ng mga kongresista ang 6 na opisyal ng OVP at pinapapatawa na rin ng lookout bulletin order. Bilang tugon, naglabas naman ng position paper ang mga opisyal ng OVP na nagsasabing unnecessary ang naturang pagdinig at hindi naman umano in aid of legislation kaya't hindi sila humaharap dito. Bukod sa OVP, natalakay rin sa pagdinig ang mga issue ukol sa budget utilization ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pa ang namumuno rito. Dito'y nagkainitan ang matunog na magkakalaban sa pagkagobernador sa Surigao del Sur na si Committee Vice Chair Johnny Pimentel at dating DepEd Undersecretary Epimaco Densing III. Inausuhan kasi ni Pimentel si Densing ng umano'y korupsyon. It's a blatant lie. Asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, Process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Sige, wala akong nakausap. Yung sa Manila nyo, I was never with the architect Texon. Order, please. You for 1 minute suspension. This is a pathological liar. What I will do, Mr. Chair, is gather more evidences to prove that what I am saying is true, that Mr. Epimaco Densing is a very corrupt person. He is a kalawag in the public service. He has been asking commissions for the release of funds for the school buildings. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy pa ng komite ang kanilang mga pagdinig para mapanaig ang katotohanan. Melales Morales para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.